Ramdam na po ang pagbigat ng trapiko sa North Luzon Expressway ngayong araw para sa mga uuwi pa norte sa Pasko. Pero bukod sa kalbaryong yan, problema rin doon ang insidente ng pamamato. Ang payo ng NLEX sa mga daraang motorista, alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Ngayong araw hanggang bisperas ng Pasko, inaasahan ng North Luzon Expressway o NLEX ang buhos ng mga sasakyang panorte ngayong Kapaskuhan. Hapon pa inaasahan ang pagbigat ng trapiko, pero sa magkabilang direksyon ng NLEX Valenzuela, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan magtatanghali pa lang. Mas bumagal pa sa 10 to 20 km/h ng takbo ng mga sasakyan mag-aalas 4 ng hapon sa southbound. Higit na mas mahabang build-up sa northbound pero nasa 20 hanggang 40 kph pa ang takbo. Kada araw, nasa 334,000 ang mga sasakyan na dumaraan sa NLEX. Na ngayong palapit ang Pasko ay inaasang aakyat sa 370,000 kada araw. 10% din ang inaasang taas ng volume ng sasakyan sa NLEX connector pati na sa SCTEX. Kaya may iba, ngayon pa lang, bumiyahi na pa probinsya para sa Pasko. Iniwasan namin sir yung traffic kasi ngayon nga medyo traffic na eh. Ay lalo na siguro kung medyo sa malapit na. Ang suhestyon ng NLEX, bumiyahe sa mga non-peak hours o alamin ang sitwasyon ng trapiko sa kanilang mga social media platforms. Binigay po natin itong mga time frame po ng mga peak period pero ina-advise din po natin sila na yun nga po kung mas maganda mag-monitor po sila yung current situation po ng traffic ng NLEX at yung connector road. Pero hindi lang traffic ang kalaban sa expressway. Minsan, pati ang mga pasaway na namamato sa mga overpass. Gaya ng sinapit ng dating Kapuso reporter na si Cedric Castillo sa NLEX Tabang Spur Road. Mabutit hindi nawala sa kontrol si Castillo, pero nagka-crack ang windshield sa kanyang sasakyan dahil sa pamamato. Nabalitaan ko dun sa area na yun, may namatay na before. Same insidente, binato yung windshield. So, message ko dun sa gumawa, imagine mo lang kung malala yung resulta ng ginawa mo, paano na lang yung pamilya, di ba? Habang buhay mo ng cargo yan. Ito yung Malis Overpass dito sa Giginto, Bulacan. Daanan nito ng mga pedestrian, ng mga motorsiklo, pati na ng tricycle. Napansin naman natin, may harang yung magkabilang gilid ng overpass. Pero yung pinakaibabaw nito, walang harang. Kaya naman pwede talaga magit siya ng bato o anumang bagay na siya namang nalalaglag dito sa mga motorista sa NLEX na kung minsan ay nakakapang biktima. Kapansin-pansin na may gwardya ng nagbabantay malapit sa overpass. Sabi ng NLEX, nagipag-ugnayan sila sa PNP pati na sa LGU kaugnay sa insidente. Ipapaalam din daw sa pamunuan ng NLEX ang maaaring gawin sa nasabing overpass. Payo nila sa motorista na maaaring mabiktima ng pamamato. Maaari silang huminto sa medyo mas maliwanag po na parte at yun po, kailangan lang po alam nila yung hotline po namin para tumawag po kaagad. Para mapuntahan po kaagad sila ng aming mga personnel, ma-assist at maibigay ko ano po yung mga pangangailangan nila. Samantala, libreng makakadaan sa ilang expressway sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Sa anunsyo ng San Miguel Corporation, waive ang toll sa mga nabanggit na araw sa NAIA Expressway o NAIA-X, South Luzon Expressway o SLEX, Star Tollway at Tarlac Pangasinan La Union Expressway o TPLEX. Magsisimula ito alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.